May mga nauusong gamit na mabibili online para raw mapadali ang paglinis sa inyong tenga. Pero ingat sa pagkalikot dahil baka magdulot pa yan ng impeksyon. Pati nga cotton buds dapat daw iwasan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merrimon Reyes. Kapag nag-browse ka sa online shopping apps, nagkalat ang mga ibinebentang ear cleaning products. Ang isa rito, may camera pa, kaya mas naengganyo ang iba na kalikutin ang kanilang tenga. Pero babala ng mga doktor, comes with a risk. Lalong-lalo na kung hindi pamilyar, yung mismong gagamit o yung magpapalinis yung paglilinis ng tenga. Pwede pong magkaroon ng infection dahil dito, or pwede rin namang mabigi or humina ang pandinig lalo na kapag apektado na po ang ating bamban or eardrum. kumuha tayo ng sample ng nauusong panglinis ng tenga para mausisa. So, ang kailangan lang daw dito is i-charge siya, tapos merong app na i-install, and then dito, makikita mo, yun! Ayun! So, kung ano yung nakikita nyo ngayon dito, yan yung nakikita doon sa tip, yung camera nung pinaka-ear pick. So, tatry natin ngayon kapag ako makikita sa loob ng tenga natin. Ayun! Okay. Ooh! Galing! Galing. Nakikita natin yung loob ng tenga. Kaya pala, interesado yung mga tao na bumili nito kasi makikita nga nila and mas nakaka-engganyo na kunin yung mga tulili sa tenga. Pero hanggang dito lang. Hanggang sa pagsilip lang yung gagawin natin kasi delikado siya at bawal nga siya sa ating mga tenga. Ito, tapon na natin to. Woo! Ayon sa mga espesyalista, natural na nagpo-produce ang katawan ng earwax. Depende na rin daw sa lifestyle, genetics, at environment ang dami nito. Pero hindi yan basta-basta dapat kalikutin. Mahalaga kasi ang earwax para ma-maintain ang maayos at healthy ear environment laban sa mga impeksyon o duming maaaring pumasok sa tenga. Dapat din daw iwasan ang mga nakagawiang panlinis ng tenga gaya ng cotton buds o Q-tips. Payo ni Doc? Instead na ang routine na natin kada ligo is yung gumamit ng cotton buds para i-dry up yung ears, better talaga na gumamit po ng dry cloth or tuwalya para linisin yung bungan or yung labas ng tenga. Ang suggestion ng ating mga guidelines is to have your ears professionally checked and clean at least once a year po. Unless otherwise magkaroon ng any problem. Walang problema sa pagiging maalaga sa katawan. Pero doble ingat po at huwag gumamit ng kung ano-anong posibleng makasira pa rito. Mga kapatid, Mobile Journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang babala ng espesyalista sa paggamit ng mga ear cleaner. Kasama si Mobile Journal Merrimon Reyes. Ear pick, no? Ear pick ba ang tawag siya? Okay, pati cotton buds pala. Hindi dapat gamitin ng todo-todo, no? At wag mayat-maya, no? Magtataka mga tao dyan. Ano ba ang peligrong dala nun pagka sunod-sunod ng linis mo ng tenga? Pops G, kasi doon nakikita yung imbis na nalilinis mo na yung labas, napapasok mo palalo yung dumi Naitutulak. paloob. Kaya sinasabi ni Doc, kung gusto rin linisin yung tenga, labas lang. Huwag yung tutusukin mo siya paloob. Kaya even yung iba raw na hindi patulis, yung mga spoon, yung itsura niya, yung parang scooper na maliliit, huwag na rin daw gamitin as much as possible. Towel lang daw or basa or cloth, tas labas lang daw ang kailangan linisin. Kasi kusa naman daw na nag-cleansing yung tenga ng mga tulili o yung mga luga. Ayun, itong nasa harap natin, Merrimon, ano ba ito? Ito yun, Pops Ito yung J. ear pick na sinasabi mo? Yes, less than 200 pesos siya kasi ang dami ng klase nito. And ang kailangan mo lang dyan, i-connect mo lang siya dun sa app nila. May silicone tip siya para raw sinasabi nga raw. Yun yung minamarket Pwede raw palitan, hygienic, May kasama i-dispose, may kasama napakamura. siya. Mura siya, kaya lalong naiengganyo yung mga tao. Whereas ang sinasabi ng mga doktor, delikado yan. Especially kung hindi naman kayo professional, hindi nyo alam yung anatomy ng loob ng tenga mo. Kasi pwedeng tutusok ka ng gaya, akala mo masarap sa pakiramdam. Lalo mga Pilipino, mahilig kasing maglinis ng tenga, gustong ginagalaw yung loob ng tenga Mali raw kasi very fragile, very delicate yung loob ng tenga. So, chances are, infection dahil sa lesion, sugat. Pag nagkamali ka. Pag nagkamali pa, pwede raw magkaroon ng problema sa pagdinig, mabingi. Ayun. Okay, napakamura. Malamang maraming bibili niya. Ano, no? Meron na bang nadisgrasya na gumamit nito? Yun ang tanong siguro. Well, ang dasal ni Doc Mendez, sana wala. May mga kasi kaso pa sana wala nga, Pops J. Kasi kahit sobrang masarap nga raw sa feeling na gamitin yan, ang sinasabi talaga nila, bawal as much as possible. Kung gusto raw linisin yung tenga, do it professionally, pumunta sa mga doktor. Wag daw magpalinis ng basta-basta kung kani-kanino. Pero
okay lang din daw na every after maligo, maglilinis ng tenga. Oo. Basta hindi patulis, hindi patusok, Okay. towel lang or tela, labas lang ng tenga ang lilinis. Baka mahal pa yon, Merimon, kung pupunta sa doktor, ano? Pagka Meron go- bang mas mura Meron, na Pops Jay. Sa alternative? mga Oo. government hospitals naman daw, libre yon. Oo. Pero kung gusto sa mga private clinic, ang Oo. range nito, yung pag-check up hanggang sa pagpapalinis, Oo. around 500 to 2,500. Ayun, Depende raw oo. yun kasi merong mano-manong lilinisin ng professional, ng doktor, merong gagamitin suction. So, it really depends yung services na kukunin mo. Pero para doon sa may budget lang din na binabantayan, free naman daw ito sa mga government institutions. Okay, nabanggit nung in-interview mo na doktor, ano, kinakailangan ng professional na pagkonsulta at magpa-check up. Ano, tuwing kailan ito pwedeng gawin? Ang sabi ni Doc Mendez, kung nagpapa-check up daw tayo ng mata natin once a year, maganda rin daw na once a year magpa-check up, So, once a year. magpa-professionally clean ng tenga sa mga doktor. Pero kung hanggat wala pa raw doon, okay lang, basta towel or tela lang ang gagamitin, labas lang ng tenga, Pops Jay. Yun, maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.